Ang Mexican cartel ay matagal nang nasa listahan ng hit ng United States pangunahin dahil palagi nilang dinadala ang kanilang mga nakalalasong opioid, lalo na ang fentanyl sa hangganan ng United States-Mexico. Bagamat pinahirapan ng red tape at wastong pag-angkin ng soberanya ng Mexico, sa wakas ay nagpasya ang United States Navy. Natamaan sila ng husto na sumpain sa mga kahihinatnan. Bakit biglang nagbago ang tono ng gobyerno ng Estados Unidos? Ito na kaya ang katapusan ng daan para sa mga Mexican cartel? Sumali sa amin habang ginalugad namin ang paghahanda ng United States Navy na hampasin ang ilang mga cartel lab. Walang maraming mga geographical na lokasyon sa mundo na tumutugma sa kagandahan ng Mexico, mula sa mga tropikal na lupain nito hanggang sa malinis nitong puting buhangin na mga beach na may turquoise na asul na tubig. Gayunpaman, sa gitna ng lahat ng magagandang pamana na iyon, may mas masasamang bagay na nasa kabila nito. Isang cancer, isang kabulukan na kumain ng malalim sa tela ng bansa, paglikha ng substance at smuggling na ipinaris sa trafficking sa lahat ng yugto. Tao, mga armas at kahit ninakaw na mga piraso ng sining. At ang mga kartel ang nasa gitna ng lahat ng ito. Bagamat komportable nilang dinala ang labanan sa katalinuhan ng Mexico dahil sa lalim ng kanilang makinarya, sandata at bala, halos sapat na sila para magtayo ng isang maliit na milisya na may mahusay na sinanay na mga mersenaryo sa pinakatuktok ng bagong kalamnan na ito. Kahit na ang Estados Unidos ay nanonood mula sa malayo dahil sa Mexico na isang soberanong estado at basta-basta na tumatanggi sa anumang pagtatalagang militar na sinusubukan ng Estados Unidos na ibigay at pinapayagan lamang silang magbahagi ng katalinuhan sa mga kartel sa kanila. Gayunpaman, iminumungkahi ng mga kamakailang ulat na nagpasya ang Estados Unidos na baguhin ang diskarte nito dahil hindi na sapat para sa kanila ang intelligence, surveillance at reconnaissance mission. Ang tanong ay nananatili, bakit ang isang bansa na palaging nilalaro ng mga patakaran ng pakikipag-ugnayan at pinangungunahan ng halimbawa ay biglang mag-iingat sa hangin at sa wakas ay aatake sila ng direkta, bagamat ang mga Mexican cartel ay patuloy na nagsusupply ng mga illegal na substance sa pamamagitan ng pagdadala sa kanila sa lupa sa hangganan ng United States, kung saan tila sinusulit nila ang kanilang pera. Pinalitan nila ito kamakailan, lalo na dahil ang mga ulat tungkol sa mga drone ng Amerika na lumilipad sa napakadiskarteng lugar sa Mexico, kung saan niluto ng mga kartel ang fentanyl poison na kumitil sa mahigit 72 buhay sa Estados Unidos mula noong 2013 nang nahuli ang kanilang buhay sa Estados Unidos. Paraan ng pagdadala ng fentanyl at iba pang ipinagbabawal na sangkap, lalo na dahil natuklasan nila ang paggamit ng mga drone ang mga Mexican cartel at ang kanilang pinakadakilang tagatustos ng puting powdered opioid Colombia ay gumawa ng isang bagong plano, isang bagay na walang nakitang darating. Napagpasyahan nilang gamitin ang karagatan ng higit paggamit ang mga semi-submersible submarine vessel para mag-ferry ng narcotics. Ang mga kartel ng Colombian ay binansagan bilang isa sa mga pinakamapanganib. Isinasagawa nila ang laban sa Estados Unidos mula pa noong 1980s, lalo na noong nabubuhay pa ang maalamat na cocaine dealer at pinuno ng Medellin Gang na matapang na nagpapadala ng mahigit 11 tonelada ng mga ilegal na sangkap na ito sa Estados Unidos na dumadaan sa Pasipiko kahit na may takot na makipaglaban sa United States Navy. Gayunpaman, nagbago ang mga panahon at ang mga kartel ng Colombian ay bumuo ng isang kasunduan sa ilan sa mga kartel ng Mexico, lalo na ang kartel ng Sinaloa na naging isang pare-parehong tinik sa panig ng Estados Unidos. Bagamat sinubukan ng Amerika na lumaban, nakatali ang kanilang mga kamay sa kanilang likuran dahil ang gobyerno ng Mexico ay nananatiling nag-aatubili na payagan ang Estados Unidos ng anumang presensya ng militar sa Mexico na may pangamba na ito ay magmukhang mahina sa kanila at ang kartel ay maaring gumanti tulad ng ginawa nila noong si Ovidio Guzman ay pinatay sa isang walang pakundangan na pagpatay na ginawa sa isa sa mga opisyal ng pag-aresto na naglagay sa kanya sa likod ng mga bar.
Fast forward hanggang ika-28 ng Oktubre 2021 nang lumabas ang mga ulat mula sa United States na nagsimula ng palawakin ng mga sindikato ng droga sa Mexico ang kanilang teritoryo at ang kanilang mga paraan ng pagnenegosyo gamit ang kanilang mga yapak na sumasaklaw mula sa baybayin hanggang baybayin. Noong Setyembre 2021, inanunsyo ng kumikilos na abogado ng Estados Unidos si Karen Hoffman na 6 na taga-Colombia ang umamin ng guilty sa pagsasabwatan para gamitin ang mga sasakyang ito para magpuslit ng higit sa 90,000 kilo ng cocaine sa Sinaloa Cartel sa Mexico gamit ang narco submarine vessel. Ayon sa pahayag ng Departamento ng Hustisya ng Estados Unidos, inamin ng 6 na Colombian na bahagi sila ng isang transnational criminal organization na nagpapadala ng mga narco submarine bilang sikat na tawag sa kanila sa Karagatang Pasipiko na nakalaan para sa mga kilalang miyembro ng Sinaloa Cartel sa Oaxaca, isang estado sa Mexico. Bagamat ang paglalahad ng mga ipinagbabawal na sangkap na ito sa buong lupa at hangin ang naging pinakasikat na diskurso, tila walang nagsasalita tungkol sa pinsalang nagagawa nila sa kabila ng hindi inaasahang katubigan ng Pasipiko hanggang sa unang bahagi ng 2020s. Biglang may mga ulat ng balita na itinayo noong 2015 at 2016 kung kailan na-intercept ng United States ang 3 sasakyang dagat mula sa Colombia na nagdadala ng libu-libong kilo ng powder narcotics sa Mexico na sa huli ay ibebenta sa Estados Unidos. Ang katwiran sa likod ng paggawa ng Estados Unidos sa kanilang malaking merkado ng narcotics at target na madla ay medyo madaling maunawaan. Ang isang karaniwang Amerikano ay kumikita ng sapat na gumastos sa mga minutong gramo ng narcotics. Kaya naman habang nagpupumilit silang sumunod sa schedule nagtatrabaho sa mabilis na buhay ng Estados Unidos, hinahangad nila ang puting pulbos na lakas ng loob upang mapanatili silang angkop para sa tungkulin at kayang harapin ang araw sa pagdating nito. Ngunit narito ang mga downside, pagkagumon. Bagamat maraming pera ang mga organisasyong kriminal na ito, paano nila nagagawang makakuha ng sinuman na magbenta sa kanila ng submarino? Ang mga narco-submarine ay hindi partikular na binili sa makatuwid na nagpapahirap sa pag-trace. Ang mga submarino ay mga estrukturang gawa sa kamay na pininturahan ng mga kulay ng karagatan upang hindi gaanong makita ang mga ito na itinatago ang mga ito mula sa magkasalungat na puwersa partikular mula sa mga submarino ng Estados Unidos o mas mapanganib pa ang kanilang mga barkong pandigma. Isipin na lang ang ilang handcrafted narco-submarine na nagdadala ng mga gamot na nagpasyang sumakay sa USS Harry S. Truman. Ito ay hindi bababa sa isang misyon ng pagpapakamatay na kumukuha sa sikat na behemoth ng karagatan. Higit sa lahat, nauunawaan na ngayon ng pambansang intelihensya ng Estados Unidos na hindi lamang ito nakikipaglaban sa mga bota ng kartel sa lupa at sa himpapawid, kundi pati na rin sa tubig. Bagamat nahirapan silang ganap na labanan ang mga kartel dahil sila ay sapat na matalino upang patakbuhin ang kanilang mga laboratorio sa isang bansa kung saan maaari nilang pantayan ang mga kakayahan ng militar, ang kanilang kamakailang pagkuha ng mga mersenaryo at pare-parehong pag-deploy at matagumpay na paggamit ng kanilang mga handcrafted na submarino ay tila nagpalakas sa kanila ng loob. Sa pagkakataong ito, may mga alingaw-ngaw na ang mga submarino ng narco ay nire-retrofit na ngayon ng mga baril at sapat na ang advanced para maglakbay na halos hindi natukoy ng radar. Bagamat ang mga narco-submarine na ito ay idinisenyo lamang upang dalhin ang mga white powder narcotics sa paligid ng Central America patungo sa North America, ang mga kartel ng Colombian at Mexican ay naging mas matapang na nagpasya na magkaroon ng maliliit na laboratorio na itinayo sa kanilang mga submarino na nagpapataas ng lakas ng trabaho sa margin na 10% at halos doblehin ang rate ng produksyon at kumita ng higit sa 20% kita sa $100 milyong na ginamit nila
Bagamat isang mahirap na pagbebenta para sa United States, ang pag-atake sa mga opioid na kontrabida na ito, ang pagdakip sa kanila sa dagat ay partikular na ginagawang patas na laro at doon mismo pumapasok ang United States Navy. Bagamat mayroon ding mga alituntunin ng pakikipag-ugnayan sa mga dagat, may mga lugar ng pagbabawal na nag-aalok ng ilang mga kulay-abo na lugar na maaaring gamitin ng Navy ng anumang bansang nagpapatrolya sa bukas na tubig. Ayon sa United Nations Convention on the Law of the Sea, na karaniwang tinutukoy bilang UN Clause, may mga iminungkahing alituntunin ng pakikipag-ugnayan sa dagat na nagpapadali sa pagdakip sa mga kriminal nang walang mga bureaucratic complexities na kadalasang nauugnay sa mga batas na namamahala sa pakikipag-ugnayan sa lupa. Bagamat ang United Nations Convention on the Law of the Sea ay naglalagay sa Artikulo 3 na ang bawat estado ay may karapatan na itatag ang lawak ng territorial sea nito hanggang sa limitasyon na hindi hihigit sa 12 nautical miles na sinusukat mula sa mga baseline na tinutukoy alinsunod sa convention na nagbibigay sa bawat bansa ng pagkakataon na maplansya ang lawak ng kanilang open water territory. Mayroon ding mga batas na nagpapahintulot sa pagdakip sa mga barkong pirata o iba pa na may malisyosong layunin sa mabuting pananampalataya ng mga puwersang pandagat ng ibang estado. Para sa ilang konteksto, ang Artikulo 105 ay naglalagay na sa matataas na dagat o sa anumang iba pang lugar sa labas ng jurisdiksyon ng anumang estado. Ang bawat kinauukulang estado ay maaaring kumuha ng pirata na barko o sasakyang panghimpapawid o isang barko o sasakyang panghimpapawid na kinuha ng piracy at nasa ilalim ng kontrol ng mga pirata at arestuhin ang mga tao at agawin ang ari-arian na sakay. Ang mga korte ng estado na nagsagawa ng pag-agaw ay maaring magpasya sa mga parusang ipapataw at maaari ring tukuyin ang aksyon na isasagawa patungkol sa mga barko, sasakyang panghimpapawid o ari-arian na napapailalim sa mga karapatan ng mga ikatlong partido na kumikilos ng may mabuting loob. Iminumungkahi ng mga ulat na ang Artikulo 105 ng United Nations Convention on the Law of the Sea ay ang perpektong foil para sa Estados Unidos na gumawa ng inisyatiba na hanapin at sirain ang mga narco-submarine na ito bago sila tumama sa baybayin ng Mexico at mahulog sa naghihintay na mga bisig ng mga kartel ng Mexico. Ngayon ay digmaan. Ang hukbong dagat ng Estados Unidos ay palaging may inisyatiba na harangin ang mga smuggler sa dagat. Kaya naman ang paglitaw ng Colombian-Mexican narco-submarine ay isang malugod na hamon. Ang kanilang tagumpay sa dagat ay nagsimula noong panahon ng pagbabawal sa Estados Unidos nang ang mga bootlegger ay naglakbay sa mga dagat na may mababang profile na mga bangka upang iwasan ang mga autoridad. At ito ay nagtrabaho para sa kanila hanggang sa ito ay hindi. Gayunpaman, nagsimulang mag-deploy ng mga narco-submarine ang mga kartel ng Colombia noong unang bahagi ng 2000s. Bagamat hindi ito partikular na opisyal na termino noong panahong iyon, natuklasan ng mga opisyal ang nakalilitong tanawin ng isang maliit na submarino na hindi pa nakumpleto sa kabiserang lungsod ng Colombia, Bogota. Sa una, ang mga ito ay mga semi-submarine dahil hindi ito mailubog ng buo sa bukas na tubig dahil sa isang depekto sa disenyo dahil ang mga ito ay gawa sa kahoy at fiberglass. Sa paglipas ng panahon, ang mga disenyo ay naging mas advanced na nagsasama ng mga metal na hull at mga sopistikadong sistema ng nabigasyon. Sa loob ng ilang sandali, sila ay dating walang tao at na-navigate gamit ang isang GPS system na karaniwang nagsasabi sa kanila kung saan pupunta. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, nakatuklas sila ng mga paraan upang palakasin pa ang mga submarino at kayang lubusang malubog at halos hindi matukoy ng mga puwersa ng hukbong dagat ng kanluran, lalo na ng Estados Unidos na may pinakamaraming inihayag na digmaan laban sa mga naglalako ng narcotics. At tama nga. Bagamat matagumpay na nailipat ng mga kartel ang kanilang mga pulbos na opioid,
gamit ang submarino na ito dahil sa hindi matukoy at mga opsyon sa pagnanakaw nito, nakagawa ang United States ng isang paraan upang kontrahin ito. Ang pagdetect ng mga narco-submarine ay hindi kapanipaniwalang mahirap dahil sa kanilang mababang profile at kakayahang magpatakbo sa ilalim ng tubig. Ang mga tradisyonal na radar at sonar system na ginagamit ng mga sasakyang pandagat at Coast Guard ay kadalasang hindi epektibo. Kaya naman nag-eksperimento ang United States sa paggamit ng mga advanced na teknolohiya tulad ng mga Unmanned Aerial Vehicle o UAV dahil ang mga ito ay sikat na tinatawag na satellite surveillance at underwater acoustic sensor. Habang sinimula ng United States Coast Guard at Navy ang laban mula noong huling bahagi ng 90s at unang bahagi ng 2000s, ang kanilang unang tunay na tagumpay sa United Nations Convention on the Law of the Sea na sumusuporta sa kanilang laro ay noong kalagitnaan ng 2000s. Noong 2006, nasamsam ang submarino ng Estados Unidos 136 at 6 kilometro timog kanluran ng Costa Rica. Tinawag itong Bigfoot ng United States Coast Guard dahil narinig nila ang mga alingaw-ngaw ng kanilang pag-iral ngunit hindi pa sila nakakita ng anuman bago ang paghahanap na ito. Noong 2006, ang Estados Unidos ay nakakita ng 3 sasakyang dagat sa kabuuan at tinantiyan nila sa pagitan ng 12 at 14 na mga semisub ang umalis mula sa Timog Amerika noong 2007. Gayunpaman, ang Estados Unidos ay naghabol pa rin ng katalinuhan sa kung gaano kalaki ang paggalaw ng mga kartel ng Colombian araw-araw at napagtanto nila na ang mga narco-submarine ay gumagalaw ng kasing dami ng 1 toneladang Powdered 6 submarine at Mexico na may natukoy na ulo ng 6 Powdered 6 submarines araw-araw, extension ang Estados Unidos. Sa kalaunan, nagbunga ang desisyon ng Estados Unidos na ibahagi ang katalinuhan sa mga puwersa ng Colombian nang mahuli nila ang isang kriminal na nagbukas ng kaso. Kasunod ng pagdeklara ng digmaan ng Estados Unidos sa mga kartel, inaresto nila si Harold Mauricio Poveda na isang mahalagang link sa pagitan ng mga Mexican cartel at ng Colombian Opioid Syndicate. Bilang isang internasyonal na kriminal na pangunahing responsable para sa digmaan ng Estados Unidos laban sa mga opioid at mga kartel dahil sa nakamamatay na mga kahihinatnan nito sa kanilang mga mamamayan, si Harold Mauricio Poveda ay hinanda para sa interogasyon. Habang ang United States Intelligence tulad ng Federal Bureau of Investigation or FBI sa sikat na parlance at ang Drug Enforcement Agency kung hindi man ay tinutukoy bilang DEA ay binibigyan ng karapatang mag-interrogate sa isang kriminal, hindi ito pinapayagang tumawid sa ilang partikular na hangganan ng pagpapatakbo. Gayunpaman, ang Central Intelligence Agency kung hindi man ay tinatawag na CIA ay pinahihintulutan ang leeway na kumuha ng impormasyon mula sa isang matigas na kriminal o isang terorista gamit ang pinahusay na interogasyon, isang programa ng sistematikong pagpapahirap sa mga detenido ng Central Intelligence Agency, Defense Intelligence Agency o DIA at iba't ibang bahagi ng US Armed Forces sa mga malalayong lugar sa buong mundo, kabilang ang Abu Ghraib, George Bay at may akda ng opisyal ng Bush, pangangasiwa. Kasama sa mga pamamaraang ginamit ang pambubugbog, pagbubuklod sa mga liko-likod na posisyon ng stress paghod, pagpapailalim sa nakabibinging ingay, pagkagambala sa pagtulog, kawalan ng tulog hanggang sa punto ng guni-guni, kawalan ng pagkain, inumin at pangangalagang medikal para sa mga sugat, gayon din ang waterboarding, walling sexual, nakahihiyan sexual, na pag-atake, pagpapailalim sa matinding init at kabaong, sa sobrang lamig o pagkakulong sa maliit na kabaong. Bagamat opisyal na itong itinigil sa Estados Unidos, may mga itim na site ng CIA na nananatiling hindi pinangangasiwaan kaya't nagpapakita ng butas sa mga batas. Sa kasamaang palad para kay Harold Mauricio Poveda, hindi kinansela ng Estados Unidos ang pamamaraan ng interogasyon noong panahong iyon. Hindi nagtagal ay sinira nila siya
at inihayag niya ang isang detalye na ikinagulat ng mundo. Inamin niya na ang Revolutionary Armed Forces of Colombia, kung hindi man ay tinatawag na FARC, ang nasa likod ng pagtatayo ng mga narco-submarine at nakikipagtulungan sa Sinaloa Cartel upang pondohan ang kanilang mga aktibidad, isang napakalaking organisadong krimen. Ang revolusyonaryong sandatahang lakas ng Colombia ay isang Marxist-Leninistang grupong gerilya na hindi lamang armado hanggang sa ngipin, ngunit may kakayahang maglunsad ng isang maliit na digmaan sa kanilang sarili laban sa armadong puwersa ng Colombia. Halos tulad ng ginagawa ng Sinaloa Cartel at Jalisco New Generation Cartel sa Mexico. Fast forward sa 2020s, particular sa ikawalong araw ng Mayo 2025 at sa wakas ay nagbunga ang desisyon ng United States na sugpuin ng husto ang mga kartel. Bagamat ang mga problema sa jurisdiksyon ay huminto sa kanilang pagpunta, doon iminumungkahi ng mga ulat na nagbigay sila ng impormasyon sa Colombian Navy tungkol sa isang semi-submersible na sasakyang dagat sa baybayin ng Pasipiko ng bansa. Mula sa intel na iyon, naglabas ang Colombian Navy ng isang opisyal na video ng narco submarine na naharang sa baybayin ng Pasipiko ng bansa, pati na rin ang video na nagpapakita ng mga opisyal at isang sniffer dog na naghahanap ng mga stashes ng cocaine na nakabaon sa ilalim ng lupa. Naglabas din ang Navy ng larawan ng mahigit 100 pakete ng diumanoy narcotics na inilatag sa baybayin sa tabi ng isang bangkang militar. Sinabi ng mga opisyal na tinatayang nasa $300 milyong ang street value ng nasamsam na cocaine. Bagamat ito ay isang malaking panalo para sa Colombia bilang isang bansa, ito ay isang malaking panalo sa Estados Unidos kung saan ang mga opioid ay labis na ibinebenta. Sinabi ng Navy na ang mga narcotics ay naharang sa Norino, isang rehiyon sa baybayin ng Pasipiko ng Colombia na nasa hangganan ng Ecuador. Hindi nila sinabi kung gaano karaming mga tao ang naaresto o kung saan sila naniniwala na ang paghatak ng droga sa semi-submersible ay patungo. Sinabi ng mga opisyal na 3,000 kilo ng cocaine ang nasamsam sa dagat habang 270 kilo ng cocaine ang nahukay mula sa mga natabunan na pinagtataguan. Gayunpaman, ang kartel ay patuloy na pinahusay ang mga disenyo ng mga submarino nito na ginagawa itong isang hamon na matukoy ng United States Navy. Para sa ilang konteksto, ang mga ganap na submersible vessel or FSV gaya ng sikat na tawag sa mga ito ay ang pinakasophisticadong uri ng narco submarine na may kakayahang mag-dive ng lubusan sa ilalim ng tubig, kadalasan hanggang sa mga turning talampakan sa ibaba ng ibabaw. Maaari silang magdala ng hanggang 10 tonelada ng party powder hindi nakikita ng radar at nilagyan ng mga advanced na GPS at navigation system. Kahit na ito ay isang kahanga-hangang konstruksyon, ito ay hindi kapanipaniwalang mahal ang pagtatayo. Nagkakahalaga ito sa pagitan ng $2 at $4 milyong kahit na maliit na halaga iyon para sa multibilyong dolyar na operasyon ng droga. Habang sinubukan ng United States Navy na hanapin ang behemoth na ito sa ilalim ng karagatan, sila ay nagkukulang sa bawat pagkakataon. Ang mga submarino ng narco na kilala rin bilang mga fully submersible vessel ay natuklasan lamang sa lupa. Ibig sabihin, kapag nasa dagat na sila, halos imposible na itong matukoy. Tinanggap ng United States ang hamon pagbuo ng mga bagong trick at teknolohiya kabilang ang paggamit ng thermal technology drone at sonar, ngunit nakatagpo lamang ng isang hit sa mga low-profile vessel habang ang mga ganap na submersible vessel ay tila ganap na mailap. Ngunit narito ang tunay na kicker dahil ang mga alingaw-ngaw ng isang posibleng lab na itinayo sa kailaliman ng mga hindi matukoy, ganap na nalulubog na mga sasakyang dagat na tinitiyak ang higit pang produktibo, ang Navy ng Estados Unidos ay inilagay sa mas mataas na alerto. At si Pangulong Donald Trump ay lumabas na may mga banta ng pagpapakawala ng lakas ng militar ng Estados Unidos sa mga baybayin at lupain ng lahat ng mga bansang kartel, na ang pagkakaroon ay patuloy na nagbabanta sa kapayapaan ng Estados Unidos.
Mayroong higit pang mga ulat ng Estados Unidos na ginagaya ang resulta ng pag-atake sa mga kartel, lalo na sa mga kartel ng Mexico, dahil natanggap nila ang kargamento ng party powder mula sa Colombia at dinala ito kasama ng kanilang fentanyl sa hangganan ng United States-Mexico. Naniniwala ang mga eksperto na ito ay magiging isang malaking pag-aksaya ng oras. Sa katunayan, iginigiit nila na bilang tugon sa mga potensyal na pagsalakay, ang mga kartel ay magpapabago ng mga diskarte sa produksyon at pagpupuslit ililipat ang mga lab ng fentanyl sa ibang mga rehiyon ng Mexico at ituloy ang produksyon sa Estados Unidos at Canada. Bagamat hindi maaring baliwalain ang pagsusuring ito ng eksperto, hindi tiyak kung papalampasin ng United States ang pagkakataong ipamalas ang puwersang pandagat nito sa mga cartel lab sa baybayin ng Colombia at Mexico. Ibinabato ang lahat ng pag-iingat at red tape sa hangin o ipagpatuloy lang ang paglalaro nito ng mabilis at maluwag. Salamat sa panonood. Bang narito ka pa, i-click ang link sa iyong screen upang tingnan ang isa pa sa aming mga videos. See you there!